Hi guys! Magandang umaga! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol nga po dito sa seguridad ni Chinita Princess na pinangangambahan ng mga fans. Kimmers and Kim Paulanjas kasi meron po nagbabanta sa buhay yan ni Kim Chu. Abay matindi to mga kakimpaw, hindi na lang to basta RIP sa Showtime, no? Talagang gusto pong ipadali si Kim. Grabe, ang tindi nito mga kakimpaw. Kaya naman pag-usapan natin at alamin ang bagay na to. Kaya tumutok lang po kayo hanggang dulo ng ating balita. Pero bago tayo magsimula, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para mag-i-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hingga sa Kimpaw. Maraming salamat! And ngayon naman, tumako po tayo sa pagbabasa ng comment ng ating mga subscribers at pag-usapan ang kanila po mga opinion tungkol sa mga previous update natin. So narito ang comment na napili natin basahin for today. Shoutout po kay Miss Mila Borja. Good morning, madam. Sabi niya, alam mo Gandara, natuto na kami sa aming idol. Ay natutuwa. Ba't kasi magkaiwalay, madam? Natutuwa kami sa aming idol, lalo na kung ang ganda ng vlog sa Kimpaw. Kahit sinasabi ng bashers na mahilig daw tayo sa dilulo, okay lang sa amin, mga fans. Kasi ma'am, kahit anong sabihin nila, wala kaming pakialam. Basta masaya kami sa aming idol. Dapat na sa amin na makita ang Kimpaw na wala kami na babasang mga kasiraan sa Kimpaw. Kasi nasasaktan kapag si Kim ang tinitira ng bashers. Hindi namin pinapansin yan. Basta ang support nandito lang kami sa paligid. Laging bantay. Sa movie. Thank you, Lord. Gabayan mo po ang Kimpaw. Have a nice day, Kimpaw. Ayan, maraming salamat sa comment, Miss Mila Borja. And tama yan. Dapat kahit ano pong sabihin ng mga bashers, wala tayong pakialam. Dahil alam natin ang katotohanan kay Kim and kay Paula Avellino. Ang ganda nga mga kakimpaw kapag puro positive lang ang mga balita sa Kimpaw. Tulad ng ang dami mga blessings na dumarating sa kanila. Na ang relasyon nila ay bulgara na mga kakimpaw. Hindi tinatago pero private. Pili lang yung kanilang isinishare sa social media mga kakimpaw. Para 'di ba kahit papaano may privacy pa rin ang relasyon nila at hindi po nakatutok parate ang mga tao sa bawat galaw. Kasi kapag lagi pong nakatutok ay merong masasabi mga kakimpaw. And maganda yung puro positive lang, mga kakipi, pinifilter lang kung ano yung ipapakita sa Sokmed. Kasi nga, hindi naman po lahat ng tao ay pare-pares lang iniisip tulad nga nun minsan, 'di ba? Nauna lang ng konti si Pau. Galit na kay Pau, pinapabayaan agad si Kim. Kapag may tulak lang na maleta si Kim, masamang tao na agad si Paula sa paningin. Kaya mas maganda talaga yung private lang mga kakipi. Yung pili lang talaga yung sineshare. Para, alam niyo yun, healthy lang yung relationship. Walang gasino kasing nakikialam mga kakimpaw. Yung tipong wala namang problema pero ginagawa ng problema. Anyway, kahit pa sabihin po ng mga bashers na tayo po ay mga dilulo, mahilig magdilulo, wala tayong pakialam, dun po tayo masaya. At saka yung mga dilulo naman natin ay nagkakatotoo naman, di ba? Yung buong akala mo nagdidilulo ka lang, pero yun pala ay talagang nangyayari kina Kim and Paula Avellino or present na gawa ng Kimpaw. 'Di ba? Malakas kasi ang instinct ng mga fans At saka totoo kasi rin ang Kimpaw. 'Di ba? Ang dilulo naman natin ay totoo si Kim and Paula. Totoo naman talaga sila. Kaya lahat ng dilulo natin ay tama. Anyway, dumako naman tayo dito nga sa pinakasentro ng ating update. Ngayon umagang ito, grabe, ang sama ng bumungad sa akin ngayong umaga. Maaga kasi ako natulog kagabi, mga kakimpaw, kaya konti lang yung ating update. Tapos ngayon,
Kasi nga para makapagpahinga naman. Kaso pagising ay ganito naman nang uubos naman agad-agad ang energy dahil dito sa atin pong nabalitaan. Grabe, ayan, nababasa niyo po ba yun sa inyong screen? Hindi ko na lang po babasahin kasi ang lala talaga. Ayan, nandyan na po sa inyong mga screen, mga kakimpaw. Kayo na lang po ang magbasa at talagang nakakagigil kung anong ginawa ni Chinita Princess sa kanya at kanya pong babantaan ng ganyan. Diba? Talagang gusto pang papuntahan si Kimi sa Binondo. Kahapon kasi nasa Binondo nga si Kim for Star Magic shoot. And ang kapal ng mukha mga kakimpaw, may pagtagpa talaga kay Kim and kay Paolo, ang lakas ng loob. Sana mabasa to ni Kim and Paolo para makita niya yung hinahanap niya mga kakimpaw. Kasi hindi na po ito biro. Na para bang ang may malalim na galit kay Chinita Princess to, na daig pa ang iniskam ni Kimi, daig pa ang niloko ni Kimi, daig pa ang, ninakawan ni Kim Chu. Yung galit kasi niya, antindi, no? Napakabuting tao naman ni Kim, wala naman siyang ginagawang masama. Tapos, ganito siya, bakit? Kaya yung mga fans, talagang, pinapadulog na po si Paolo Avellino sa NBI. Sinusumbong po nila kay Pao. Anyway, kahit di naman nila sumbong kay Pao yan, nakatag si Pao dyan, no? Dapat daw sumugod na si Pao sa NBI at patrace na yan kung sino man yan. At doble ingat kay Kim. Double security para kay Chinita Princess kahit saan siya magpunta. Kasi nga ganyan, no? Baka mamaya may nang i-stock na kay Chinita Princess, 'di ba? Mahirap na magpakakampante. Sa totoo lang, hindi dapat po si Paolo lang yung si Paolo lang yung inaano ninyo, pinupush. Dapat pati pong Star Magic, ang kanya pong management, ang ABS-CBN, yung humahawak kay Kim, dapat pinapa-action nyo rin po, hindi lang po si Paolo Avellino. Kasi alaga nila si Kim. Dapat ay gawa nila ng action yan, ipahanap kung sino yung na yan, kasi delikado, mga kakimpaw. Ganyan nga, ang lakas ng loob, tinatag si Kim at saka si Paolo. Sana nga makita po nila yan para ma-actionan po agad-agad, mga kakimpaw. Hindi po biro. Lalo pa man din ngayon na si Kimi lagi pong nasa labas. Kasi nga, lagi pong may ganap si Chinita Princess. Meron pong mga shoot, commercial shoot, may taping. Paano kung may stalker na si Kimi? Alam na bawat galaw kung saan pupunta si Kim Chu. Ako, super delikado talaga. Di po dapat magpakakampante. Kasi, hindi lang po ito yung nagbabanta sa kanyang buhay, mga kakimpaw. Sa Showtime, 'di ba? Araw-araw may nagko-comment doon ng kay Kim. Pagbabanta rin sa kanyang buhay. And naalala niyo po ba? 'Di ba na-update natin to kahapon? Si Bianca Yao, yung nililink po kay Paolo Avellino, mga kakimpaw, nagsalita na. Hindi na po nakapagtimpi kasi sobra na yung bashings na nare-receive niya mula di umano sa isang fandom. And ang tinutukoy niyang fandom ay Kim Pao kasi ang nanunugod sa kanya ay parang binabalaan nga siya na tigilan na si Paolo, ganon, di na daw naawa kay Kim. So, syempre, ang papasok sa isip, or should I say, sino ba agad ang papasok sa isip ni Bianca? Di ba? Ang Kim Pao fan lang naman. So, ito yung nilabas po ni Bianca na convo or mga DMs sa kanya, mga kakimpaw. Ayan nga, super na. Lampas na siya sa line niya, mga kakimpaw. Sumobra na talaga yung bashing. To the point umabot sa ganyan. May DM. And bakit nga natin to nabanggit ngayon? Anong kinalaman nito sa security ni Chinita Princess at pagbabanta? Yun kasing nag-post or yung nag-DM dito kay Bianca, kaparehas po nung nagbabanta kay Kim. Tingnan niyo yung pangalan.
'Di ba siya yan? Yung Picho, o 'di ba siya yan, mga kakimpaw? Yan yung nanggugulo kay Bianca. Sabi ko na nga ba hindi po siya Kimpaw fan kasi ang Kimpaw fan, ang mga fans ng Kimpaw ay may pinag-aralan, professionals, at hindi po cheap. Sabi ko nga bakit parang pinapatunayan lang na tama si Vice na cheap and toxic ang fans. Yan pala, hindi naman talaga siya fan. Nagkukunwari lang para sirain ang fandom natin. May mga ganun pala talaga, no? Na ang goal lang ay sirain yung fandom natin, nagagamitin tayo para sirain din mismo tayo. Na kunwari, tayo sila. 'Di ba? Para sirain yung image ng fan. Ng fandom, image ng fandom, mga kakipi. So, ayan ha, malinaw na. Sana malaman din ni Bianca yan para malinis yung pangalan ng Kimpaw fandoms. Hindi po yan kabilang sa fandom namin. Kasi basher nga yan na nagbabanta pa sa buhay ni Kim. Grabe, nakakaloka. May mga tao pala talagang isinilang ng ganyan na talagang ganyan na yung ugali. Napakasama. Kasi isipin mo ha, imposible namang isa siya sa mga taong sumama ang ugali dahil ginawa ng masama. Kasi si Kimi, wala naman pong ginagawang masama yan. Kailanman ay hindi po yan ng hamak ng iba. Kailanman hindi po yan ng insulto ng iba, ng tapak ng ibang tao. Sobrang buti ni Chinita Princess at wala kayong masasabi na kaartihan, na kamalditahan, o basta masamang ugali ni Kim. Walang ganon. Kaya, bakit saan nanggagaling yung galit niya, 'di ba? Kung hindi, born na talaga siyang ganyan, isinilang ng ganyang masamang ugali. Sana talaga ay maaksyonan po yan at malaman kung sino. So, kayo guys, anong inyong masisay tungkol dito? Comment nga lang po dyan sa baba. Hanggang dito lang po muna ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kits po muli sa mga susunod natin, chika. Maraming salamat!